There it is. Gets to Schroeder. He throws it up, and the Germans have done it. Germany, ginulat ang Team USA. At ang Germany ang pumasok sa FIBA World Cup Final. Ang Germany versus Serbia ang maglalaro para sa gold medal. Nakamit ng Germany ang tagumpay laban sa Team USA sa 2023 FIBA Basketball World Cup nang mapanalo nila ang laro na may 113-111 na score nitong Biyernes ng gabi para makapasok sa finals. Nagtala ng 24 points si Andris Obist, si Franz Wagner naman ay may 22 points, at si Dennis Schroeder ay may 17 points para sa Germany sa huling bahagi ng laro matapos ang matindi nilang laban kontra Team USA. USA trailing by 6. Edwards looking for space. He puts up a three! At dahil sa panalong ito, ay magtatapat ang Germany kontra Serbia sa isang All-European Final sa Manila habang maglalaro naman ang Team USA sa isang laban para sa ikatlong pwesto laban sa Canada. This is not 1992 anymore. And so players are better all over the world, teams are better, and it's not easy to win a World Cup or an Olympic Games. Magandang performance rin ang ipinakita ni Franz Wagner at Daniel Theis sa tagumpay ng Germany, ang kanilang unang panalo laban sa Team USA sa FIBA World Cup. At ang panalo ng Germany ay ikinadismaya ng pro-USA crowd sa loob ng Jam-Pack MOA Arena. At sa usapang gilas naman tayo guys. Iniisa-isa na ni Coach Tim Cone ang mga possible players na maglalaro sa gilas sa Asian Games. Nandyan ang tinatawag niyang mga usual suspects na sina Junmar Fajardo, Japet Aguilar, Scottie Thompson at Justin Brownlee. Kasama sina R.R. Pugoy at Calvin Oftana. Gusto rin ni Coach Tim Cone sina Mikey Williams at Brandon Ganuelas-Rosser. At nandyan rin ang last cut sa FIBA World Cup na si Chris Newsome. Nandyan rin si Ange Kwame na maglalaro kasama si Justin Brownlee. Isang sitwasyon na posibleng magkaproblema pagdating sa mga purist dahil ito ang unang pagkakataon na dalawang naturalized players ang maglalaro sa gilas. Although it is allowed, pero knowing sa Pinoy fans ay baka hindi ito matatanggap ng iba dyan. But the biggest challenge ngayon ni Coach Tim Cone ay ang paghahanap ng kapalit ni AJ Edu na isang 16 player na naglalaro ng 4. I don't know kung si Christian Stenhardinger ba ang kapalit, pero according to Coach Tim Cone ay patuloy ang kanilang paghahanap. Samantala, nais ng coach ng Serbia na pagtuunan ng pansin ang mga manlalaro sa World Cup at hindi si Nikola Jokic. Nakarating ang Serbia sa final ng 2023 FIBA World Cup nang wala ang kanilang pinakamahusay na manlalaro, hindi lamang mula sa kanilang bansa kundi sa buong mundo, at yan ay si Nikola Jokic. Ngunit sa abot ng kanilang makakaya, hindi nais ni head coach Vyacheslav Pešić na manatiling ito ang pangunahing kwento, kundi ibigay ang pansin sa mga manlalaro na narito. I don't know if it is right for me to talk about Jokic. I can say only once. Jokic is always a part of the team because he is the best player in the world at the moment. Great person. At yan ang sabi ni Coach Pešić, who guided Yugoslavia to the 2002 World Championship title in Indianapolis. Now I think it's not the time to talk too much about Jokic. Now is the time to talk about the players that are here. Yan ang dagdag na pahayag ni Coach Pešić. Ang mga manlalaro na narito ay talagang ipinakita sa mundo na kayang-kaya nilang magtagumpay kahit wala si Jokic. Isa sa mga nangungunang manlalaro na nagdesisyon na hindi sumali sa World Cup matapos ang kanyang kampyonato sa NBA kasama ang Denver Nuggets. At ayon pa kay Pešić, hindi ko alam kung tama bang pag-usapan ko si Jokic. Maaari ko lamang sabihin ito ng isang beses, si Jokic ay laging bahagi ng koponan dahil siya ang pinakamahusay na manlalaro sa mundo sa kasulukuyan at napakabuti niyang tao.
Si Bogdan Bogdanovic, isang kilalang manlalaro sa NBA, ang naging pangunahing bida sa opensa ng Serbia sa kanilang laro laban sa Canada. Nagtala siya ng 23 points, nagpamayagpag upang dalhin ang Serbia patungo sa 95-86 na panalo at gawing hanggang sa do or die ang laban para sa kampyonato. Kasama ni Bogdanovic sa pag-angat ng Serbia ang kanyang mga kasamahan na sina Nikola Milutinov, Onjen Dobrik, na kapwa nagtala ng 16 points sa laro. Ang magandang samahan ang pagkakasunod-sunod na pag-atake ng mga manlalaro ng Serbia ay nagdala sa kanila tungo sa tagumpay. Isang hakbang na malapit na nilang makuha ang kampyonato sa 2023 FIBA World Cup. It doesn't matter who is not here. It's all about who can play 100% or even more. Yan ang sabi ng Serbian player na si Marko Guduric na mayroong 12 points sa kanilang panalo. At hindi rin makakalimutan ni Coach Pesic na nagbigay diin na ang buong pagsusumikap ng kanilang koponan sa pagkontrol sa pangunahing manlalaro ng Canada na si Shai Gilgeous-Alexander. Sa kabila ng pagiging bituin sa Oklahoma City Thunder, nagtagumpay ang Serbia na limitahan ang kontribusyon ni Shai Gilgeous-Alexander sa laro. Bumaba ang kanyang production sa opensa habang inaatake ng mga defensive players ng Serbia. At ito ay isang malaking bahagi kung bakit naging matagumpay ang kanilang plano. Bagamat nagtala si Shai Gilgeous-Alexander ng 15 points at nakakuha ng 9 rebounds, naging limitado ang kanyang pagkakataon na makapagtira mula sa field kung saan siya ay nagtala ng 8 tira at 2 beses lamang siyang pumunta sa free throw line. Ipinakita ng Serbia ang kahusayan sa depensa at pagkuha ng mga pagkakataon ni Shai Gilgeous-Alexander upang makatulong sa kanyang koponan na makamit ang kanilang tagumpay. I'm very proud of my players, the team, the coaching staff, the medical. For me, the very important point in preparing the game was to take points away from transition. That is the key. Secondly, very good one-on-one defense against Shai. At yan ang sabi ni Coach Pesic. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.